Mahal, salamat sa lahat ng pagod mo. Bumili ako ng alahas na ginto para sa'yo. Saish, isuot mo na. Tingnan natin kung magugustuhan mo. Para sa bata, hindi nakakapagod. Halika, kain ka na habang mainit pa. Pili ang bata. Kung di ko tinanong, sasabihin niyo ba sa kin... Matandang babae. Nandito, pama. Ang sariling anak mo, nanganak na, pero wala kang alam. Kung malaman ng iba, ano na lang ang sasabihin nila tungkol sa akin? Ma, hindi naman ganun. Ayaw namin magawawa ka. Kailangan mo pa rin alagaan si Kingpin. Tingching, nakikinig ka ba kay Lola? Opo, ang bait-bait ni Ching-Ching. Anak, alam kayo, mo lang mapagata sa mama. Pero anak, bahagi ka pa rin ng katawan ni mama. Tumanda na si nanay, wala nang masyadong kakayahan. Halka, itong 2 titulo ng lupa. Kinano? Nanay, hindi namin kailangan. Ang mga bagay na to. Wala na akong silbay. Itatambak lang ako, puro sayang. Ituring mo na lang regalo kayo sa apo kayo. Nene, ang Huwag ka na magsalita pa. Pag hindi mo tinanggap, magagalit na talaga si mama. Binibigay sa'yo ni mama, tanggapin mo lang na maayos. Saish, anggapin mo na. Salamat ma. Sa nakaraang araw, si King King ay patuloy nagtata. Kailan ba siya magiging 8? Tita, ito ba ang bagong baby mo? Una. Sisaiwani siyawani. Magiging 8 mo na siya masaya? Mula ngayon, ako na ang ate mo. Tawagin mo na akong ate. Mayaman ang pamilyang ito. Tawagin mo akong 8. Tawagin mo akong Ed. Tawagin mo akong Ed. Anak, pasensya na. Mayaman ang pamilyang ito. Kapag lumipat ka, magiging maayos ang buhay mo. Palam, anak kao. Uy, lalabas ka na pala sa ospital ngayon. May mga gawain pa sa bahay, kaya uwi na ako ngayon. Alis na ako. Yazhi, ihahatid si Kingking sa school pagkatapos magluluto ng chicken soup. Dadalhin kita. Oy, salamat ma. Ingat ka sa don ma. Sige, alas na kami, Ching-Ching. Eight, mamimiss kita. Sige na, hindi aalis ang pinsan mo ng tuluyan. 8, puwit kitong ihatid sa airport? Anong airport pupuntahan? Malapit na ang exam. Buong araw kang nakadikit sa pinsan mo. Hindi ko lang kayang malayo sa pinsan ko. Sinanay ka ng pinsan mo. Sinasabi ko sa'yo, malapit na ang entrance exam. Bumalik ka na para mag-review. Sige na, alis na ako. Wani, mag-aral ka ng mabuti, maghanda sa entrance exam. Pagbalik ni ate, may pasalubong ka. Sige. Hey Naku, tapos na. Ang loyo na ng pinsan mo. Ano pang tinitingnan mo diyan? Sinasabi ko sa'yo, malapit na ang entrance exam. Kung hindi mo makuha ang Clear North University. Tingnan mo kung paano kita usigin. Ma, magpapakabuti ako. Puwit pabangin nom? Bahay po ba ito ng tatay kong si Tia Jianchen? Pwede bang itanong, bahay ba ito ng tatay kong si Tia Jianchen? Ning, bahay nga ito ni Summer Janching. Pero hindi ka pwedeng basta tawagin ang mama at papa dito. Alam, MOB. Hindi ako nagkamali. Hinahanap ko ang mama at papa ko. Mama at Papa Mo? Nen, ano ang pangalan ng mama at papa mo? Bakit mo hinahanap sila dito sa harap ng bahay namin? Ang papa ko ay Summer Jiancheng. Ano? Summer Jiancheng. Napakagaling mo talaga. Naghanap ang batang babae hanggang sa harap ng bahay mo. Ha? Talaga namang magaling ka, ha? Mrs., makakaasa ka sa akin. Maari akong manumpa sa langit. Wala talaga akong ginawang ganyan. Mrs. Totu. Miss, nagakamali ka? Ang asawa kayo, asaiwani ang nagaisang anak namin. Oo nga. Ikaw, BA, SI, Jiang Yanji?
Mama, Papa, nahanap kayo na kayo. Matagal ko kayong hinanap. 18 taon na. Hala, sinalilang. Anong nangyayari dito? Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Kayo talaga ang mga magulang ko. Hoy, Hija, huwag kang manangumiyak. Sabihin mo muna, pag-usapan natin ng maayos. Tay, nay ako talaga ang tunay niyong anak. Siya, Si Xiaowani. Pik siya. Ako ang pika? Uy, Wanyi, huwag mo masyadong isipin. Ikaw lang ang anak namin, ha? Ang pagkain magkamali, pero salita, wag padalos-dalos. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan mo, ipapalabas kita dito. May ebidensya ako. Mapapatunayan kong totoong anak. Ebidensya. Anong ebidensya? Itong video. Itong video ang Na ako ang tunay na anak, si Xiaowani ang peking anak. Yaji, bakit parang pamilyar sa akin ang lugar na to? Una, Parang ito ang kwarto nung pinanganak. nasa ospital ako. Mama, ako talaga ang anak mo. Si Xiaowani, ang tunay niyang ina, pagkatapos naming ipanganak. Pinalitan niya tayo ng pwesto. Papa, Mama, Ang hirap ko kayong hanapin. Huwag ka nang umiyak. Pasok tayo sa loob, mainit sa labas. Oo, tama. Pasok tayo sa loob. Tara. Tari, Nenay, alam ko bigla nito, pero ang video naman hindi magsisinungaling. Sa mga taon kasama ang ampun kong magulang, ang dami kong tinis. Gusto ko lang hanapin ang mga tunay kong magulang. Nanay, tatay, hindi ba kayo naktaka? Hindi ba sa tingin niyo ang video na yan? Na-edit na si Nadia. Tumahimik ka. Klaro sa video na nalipa kayo ni Yao Yao. Yao Yao, nakakahiya sa'yo. Huwag mag-alala. Simulan ngayon. Dito ka na lang tumernong mayos. Ako at ang tatay mo. Babawi ako sa'yo. Salamat Ma. Pa, ma, ilang salita lang sinabi niya, tapos basta naniwala na kayo agad sa kanya? Tama na yan. Simulan ngayon. Si Yao Yao ay kapatid mo. Sa anumang sitwasyon, dapat bigyan mo siya ng konsiderasyon. Naintindihan mo ba? Yao Yao, may card si mama dito, kunin mo. Andito ang 1,000,000. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Xiaowani, anong ginagawa mo? Pa, Ma, Ayaw sa akin ni Ed. Sinadya niya akong itulak. Ginamit mo pa ang basag na Plato para sugatin kayo. Yaya. Xiaowani. Xiaowan, ihayap ka ang sama ng puso mo. Ayaw mo man kay Yao Yao. Hindi mo dapat siyang sak. Hindi ako. Si Lin Yao ang. Ma, ang sakit ng binti ko. Halika, ipapagamot ka ng nanay mo agad. Shimpi, Xiaowan Yi, ang tigas talaga ng puso mo. Ganito mo tratuhin ang kapatid mo. Inakain ka namin ng 18 taon. Tay, huwag niyo na pong pagsabihan si Ed. Kasalanan ko po ito. Alam kayo pa ngayon na aseken. Hindi ko dapat ipakita yung sarili ko sa harap niya para inisin siya. Ne, Te, Mas mabuti pang umalis ako sa bahay na to. Yao Yao wala kang kasalanan. Xiaowani, napakawalang galang mo talaga. Kapatid mo siya, kapag inulit mo pa to. Lumayas ka sa bahay na to. Jinungsya. Mrs. Ya, Narito kami para sa usapan tungkol sa bayad ng klase. Nawalan ang klase ng 1,000 piso na bayad. Sabi ng mga kaklase, si Xiaowani ang kumuha. Nakita ko na kinuha niya ang pera mula sa drawer ng class president. Hindi ko kinuha ang bayad. guro, maling tao ang hinahanap niyo. Ang 8 asay Xiaowani, hindi ganon tao. Kung siya nga ang kumuha, pacheck na lang yung bag niya para makita kung may laman. Bilang guro niyo, hindi ako mag-aakusa sa isang inosenteng tao, pero hindi rin ako magpapalampas sa isang may sala. Ed, talagang ikaw yon? Akala ko mapagkakatiwalaan ka. Tinulungan pa kita magpaliwanag. Ngayon may ebidensya, paano mo ipapaliwanag, Xiaowani? Anong nangyari? Sigurado akong hindi ko kinuha ang bayad ng klase. Naalala ko na, pagtapos ng klase, pumunta ako sa banyo at nakita kong binubuklat ni Lin Yao ang bag ko. Et, paano mo magagawa yan? Alam kong DMO AKO gusto, pero DMO naman pwedeng pagbintangan AKO.
Sa ganitong punto na tayo, inisip mo pa ring siraan ang kapatid mo? Si Awani, sobrang nabigo talaga ako sa'yo. Giro. Pasensya, humihingi ako ng tawad para sa kapatid ko. Pasensya na po dahil naabala pa kayo para sa ganitong bagay. Naniniwala ako na ang kapatid ko, nadala lang siya ng bukso ng damdamin. Sana po mapatawad niyo siya. At sana rin po, matulungan niyo siyang mapanatili ito bilang sikreto. Ayos na, itatago ko na lang ito. Tignan mo yung kapatid mo, kahit sinisira mo siya. Sinasabi pa niya ang mabuti para sa'yo. Sa susunod, mag-aral ka ng mabuti sa kapatid mong babae. Siawan paano ba kita tiniran dati? Ang pagiging tao, kailangang tapat. Tingnan ang sarili mo, anong nangyari sa'yo? Dahil malinaw na ang lahat, hindi na kami magtatagal. Ginung siya, umaasa ako na sa hinaharap. Ang edukasyon ang unahin. Mas marami ang Kaunti ang palo at sigaw. Walang haya. Lumuhod ka sa harap ko. Luhod ka diyan sa basag na salamin. Humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Huwag kang magpanggap na kawawa dito. Sa pamilya natin, wala kaming anak na may masamang ugali at magnanakaw. Umalis ka. Lumayas ka. Papa, dapat BAKA? Hindi ba masyado? Itong malupit. hayaan mo siya, ganyan lang para matuto. Para sa susunod, hindi na siya magnanakaw. Tita, Tito, tingnan nyo, may dala akong regalo para sa inyo. Nasaan si Wani? Hoy, nagdala ako ng paboritong palda ni Wani para sa kanya ngayon. Huwag mong pansinin siya, hayaan mo siyang pumunta kung saan. King, ipakikilala kita. Siya ang bagong hanap naming tunay na anak. Kaya, pinsan mo. Magandang araw. Lin Yao AKO. Ita, huwag ka munang umiwas sa usapan. Ano ba talaga ang nangyari kay Wani? Nagawi ba kayo uli? Tito, baki ba ganito si Wani? Inagalitan niyo ba siya? Ano bang sinasabi mo? Ninakaw niya ang pondo ng kles at nahuli ng mga kakles. Naku, ang guro pumunta na sa bahay. Pero hindi pa rin siya umaamin. Isinisi pa niya ang lahat kay Yao Yao. Hindi ko na iniintindi kung anong papel niya sa pamilya o kung anong nangyari sa inyo. Pero kung may mangyari sa kapatid ko, naku. Ang tanda na niya, anong mangyayari sa kanya? Nagalala kang wala sa lugar. Tingnan mo yung sinasabi mo ngayon, paangbayan ang sasabihin ng isang ama. Si Yani, isang babay lang. Hira sa labas, gabi na, walang balita kung nasaan. Delikado ba yun? Si Biao ang kawawa, si Yao Yao ang totoong nagdurusa. Sabihin mo ng totoo, si Wani ba talaga, dahil sa'yo kaya, ang pinsan mo ba? Wala akong ginawa. Gusto kayo lang. Jiang King, ano bang pinagsasasabi mo diyan? Walang kasalanan si Yao Yao. Wani. Wani, Nazaanka? Pinsan. Pinsan. Naku, Adinkao, anong nangyari? Pinsan, hindi naniniwala sa akin sina mama at papa, pinalayas nila ako sa bahay. Huwag magmadali, kwento mo ng maayos. Wala naman akong ginawa, pero sinasabi nila na ninakaw ko ang pera sa klase. Naniniwala ako. Alam kao, si Wani kao, hindi manyanakaw. May kung ano talagang nangyari dito. Si Linya. Si Linyaw kinalkal ang bag ko, umarte na kawawa sa harap ng mga magulang, ngayon sila na lang ang pinapakinggan, wala nang silbi ang sinasabi ko. Paano ka nasaktan? Si Papa. Pinaluhod niya ako sa basag na salamin. Sobra naman yun. Alagaan muna kita ngayon, bukas, puntahan natin sila para pag-usapan. Wala rin silbi, sila lang ang pinapakinggan ngayon. Walang epekto kahit sabihin. Ano bang pinagmulan niya, si Linyaw? Noong umalis ka, dumating si Linyaw. Sinabi niya, siya ang tunay na anak ni na mama at papa. Sabi niya rin, may babae raw na nagpalit sa atin. May pinakita pa siyang video sa akin. Pero bigla na lang nawala ang video na yon. Hinala ka o may nag-edit nito. Noong panahon na yon, may babaeng talagang nagpalit sa'yo at sa anak niya. Pero binalik ko rin naman kayo. Kaya wala talaga kayong napalitan. Ikaw pa rin ang tunay na anak ni na tita at tito. Si Linyaw, siya ang pek. Ano? Ako pala ang tunay na anak ni na mama at papa. Bukas, sa ospital, tingnan ko kung paano siya magdadrama.
King-cheng. Bakit mo kami pinilit na gawin ang DNA test? Hindi ba sa ibang araw? Abalasay tito mo. Ange DNA test mabili lang naman. Xia Jiansheng. Xia Vanyi. Pumasok para kumuha ng ter. At, bayaw, 18 taon na. Nakita ko mismo si Wang Mi. Na pinalitan ang bata. Pero pagkatapos, binalik ko ulit ang bata. Hintayin ang resulta ng pagsusuri bago maglagay ng konklusyon. Ay naku. Yao Yao. Eos calling B Yao Yao. Pasensya na. Para sa'yo. Kinanin mo, Tama ba? Sabi ka Wenjia. Si Wang Yi ang tunay mong anak. sabi kayo na si Yao Yao ang ina kayo. Y, ikaw. Paanong possible ito? Noon, sigurado akong naibalik ko na. Anong ginawa mo kanina? Pinsan. Kanina nilo lang AKO, wala sa kong ginawa. Jiangqing huwag kong padalos dalo. Sa resulta ng pagsusuri, malinaw, akusahan mo pa si Yao Yao. Maliange report na to. Sigurado na kamali ito. Sunny, ito ang resulta ng pagsusuri. Malinaw, paano kayong dalawa ayaw tanggapin ang katotohanan. Nurse, original ba ang report na ito? Pwede bang suriin ulit? Wala problema sa proseso, pero kung di kampante. Mag-request ng bagong pagsusuri. Huwag na. Kung magpapasuri ulit, gagastos pa. Naniniwala ako sa resulta ng ospital. Iyan kung gigagast. Kumpara sa katotohanan. Ano ba ang halaga ng perang iyon? Palagi ka. Kinakabahan ka, di ba? Ching, huwag ka nang magulo. May resulta na sa pagsusuri. Ano pa bang pinagpipilitan mo? Ito, hindi naman ako nagiging makulit. Noong panahon yon, pinalit ko ang bata. Hindi ako nagkamali. Kung totoo ang ulat na ito, May isa na posibleng paliwanag. may isang tao, gumagawa ng kalokohan sa likod. Ma, natatakot ako. Huwag matakot, nandito si Ma. Walang kailangang muling pagsusuri. Ito lang kasi ang ilan lang ang ayaw harapin ang katotohanan. Ching, ang ulat ayuan ko rito. Bakit ka nagpipilit? Tito, talaga bang naniniwala kayo sa ulat na maaring minanipula? Si Wang Yi, lumaki sa tabi niyo ng 18 taon. Alam na alam niyo kung anong klaseng tao siya. Pero ngayon, dahil lang sa isang biglaang lumitaw na si Lin Yao, kakalimutan niyo ba ang magaganda niyang nagawa? Hindi ko siya kinakalimutan. Pero ang dugo, hindi pwedeng magpanggap. Dugo? Ito? Itong litrato. Bata pa si Wang Yi, dinala siya sa parke para maglaro at kinunan to. Hawak niya ang lig niyo. Gumingiti siya parang munting araw. Gayon, tingnan ang litratong to. Sabihin na wala kayong kinalaman sa kanya. Pa. Ma. Alam ko na hindi ko dapat bumalik. Dahil sa pagbabalik ko, Kapag ginulo mo ang bahay na ganito, Alis na lang ako. Yao Yao. Ay naku, Ching, tingnan mo ang Ano na ang nangyari sa kanya? Itong ulat ng pagsusuri ay malinaw na ebidensya. walang makakapagtanggi diyan. Gusto mong ulitin ang pagsusuri. Saji, sasama ako sayo. Kapag pareho pa rin ang resulta, gusto kong makita kung anong sasabihin niyo pa. Usapon yan. Sa pagkakataong ito, alagaan ko to ng mabuti. Huwag kang mag-isip na mandaya. Kailangan ng bagong pagsusuri, kaya kailangan Kailangan mag-apply ng proseso. Baka bukas lumabas ang CJ, maghihintay kami. Yao Yao. Huwag matakot, nandito si nanay. Bukas, kapag nakita ang resulta ng pagsusuri, malalaman nila na ikaw ang tunay na anak namin. Magpahinga ka ng maayos na yung gabi. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Kung pareho pa rin ang resulta. Ano naman ngayon? Ang 18 taon na pagsasama, hindi mabubura ng isang report lang. Sa puso ka. Ikaw pa rin ang kapatid ko magpakailanman. nandito ka na, ito ang bahay mo. Tingnan mo. Pumasok kayo sa loob. Halika, Yao Yao, Yumi po. Yao Yao, halika. Uminom ka ng seafood na lugaw. Gayon, sa ospital nagulat ka. Pero, bukas, tingnan natin kung sino ang mga has magsalita tungkol sa'yo. Bukas, upunta tayo sa formalidad lang to. Hayaan si Jiang King ang mag-alisin ng pag-asa. Nakasulat dito sa na malinaw na malinaw. Walang anumang kaugnayan sa dugo si Wang Yi sa atin. Si Yao Yao, ang tunay nating anak. Ang bagay na to, hindi na mapagduduhan. Nene, Tari. Sa total, hindi ko gustong umabot sa ganito. Kung tatanggapin lang ako ni papayag, AKO. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Tingnan mga ginawa niya nitong mga araw. Mukhang may respeto yan.
Nagnakaw ng pondo sa kles, sinaktan ka, at nakipagsabwat kay Jiang King para kwestiyonin ang pagkatao mo. Sa ugali niyang ganyan, hindi karapat-dapat sa pamilya. Noong bata pa si Wanyi, medyo maalalahanin siya. Pero, hindi maitatanggi ang dugong kaugnayan. Inalagaan at sa akin, nabigay natin ang lahat ng makakaya. Huwag magpapadala sa damdamin, kung hindi dahil sa pumalit sa pwesto ni Yao Yao noon. Magtiis pa si Yao Yao ng hirap ng maraming taon. Ngayon, hirap natin na ibalik ang tunay na anak natin. Bakit naalala ang mga kabutihan niya kapag lumabas na bukas ang resulta? Palabasin mo kaagad siya dito. Sa bahay na to, wala piwesta. Ma, Huwag mo namang paalisin si Ed. Keo, pwede akong tumira sa guest room. Anong guest room? Ang master bedroom nga ay para sa'yo. Bukas, ipapalabas ko siya doon. Tapos na ang usapan. Bukas umaga, pumunta tayo sa ospital para matapos agad. Yao Yao, may regalo si nanay para sa iyo. Hintayin mo. Yao Yao, subukan mong isuot ito. Salamat. Ano ang ipinagpapasalamat mo sa akin? Taje, si nanay na ang bahala sa iyo. Mas karapat dapat ito sa anak ng pamilyang Fia. Hindi tulad ni Wanyi na mapusok at pabaya, walang suot niya ang elegante. Ngayon, pagkatapos ng pagsusuri, ipinaliwanag ko ito kay Wanyi at sinabihan siyang matagal na natin silang pinalaki. Hindi na tayo pwedeng lumayo. Ang pangunahing upuan sa bahay. Sa hinahaa para kay Yao Yao. Kailangan mo pa bang sabihin yan? Kung ano ang gusto ni Yao Yao sa bahay, ibigay natin sa kanya. Tungkol naman kay Wanyi, bigyan na lang ng counting allowance buwan-buwan. Huwag mo siyang hayaang abusuhin ang tulong ng Ma, pa, huwag nayo trachahin asay. Natatakot ako na kamuhian niya ako. Tingnan mo to, ang bait mo naman talaga. Kung matinong tao siya, dapat matagal na siyang nakapagtanto ng lugar niya sa pamilya. Sige na, Yao Yao, uwi ka na at magpahinga. Bukas, kailangan pumunta. Talaga namang mabuting bata itong si. Ang bait mo talaga at maaasahan. ABA Siemper, Sino BA ang Magulang, diba? Ngayong ako ang magbabantay sa pakuha ng gamot. Walang gagalaw. Papatunayan natin sa kanila. Para hindi nila masabing may kalokohan. Oo nga. kukunin kayo na. Hayaan mo na ako na. Saijish, ibigay mo na. Hindi talaga mabibigo ang dugo. Jiangqing. Tingnan ko kung ano ang sasabihin mo. Hindi Mari, may problema. Palitan ng ibang ospital para muling magpa-diagnose. Kahit palitan ang ospital, pareho ang resulta. Sa Tinjin Ke, Kayo lang ang ayaw tumanggap ng katotohanan. Yao Yao, alis na tayo. 8. bakit gusot-gusot kiniporme mo? Yao Yao Gadazemo. Ma, Ayon siya, buhay niya hindi inaalagaan. Kung di siya pumasa, kasalanan niya. Lumabas na ang resulta ng mock exam ngayon. Talaga biye? Nagpursigit talaga ako kamakailan. Hindi ko hahayaang mabigo sina mama at papa. Uy, dumating ang magnanakaw. Ang taas ng kilos ha. Pati lakad parang nagtatago. Dai BASI sama 1-2? Narinig ko, nagnakaw ng pera ng klase, tapos nahuli ng advisor. Tapos meron pang tunay na anak ng mayaman na bumalik. Kung susundan natin ang kwento sa mga drama, sigurado bang mapapaalis na siya sa pamilya? Huwag magkalat ng sismis. si Ate Wani Gre. Hindi siya klaseng tao. 8. Hayaan mo, ako na ang pupulot. Hindi na kailangan. Linya, sobrang bait Montag talaga. Yung taong ganyan, di karapat dapat tulungan. Iniisip mo ba kung deserve niya, lalo na sa pagnanakaw ng class? Alam na ng buong eskwelahan. Sa Tinjin Keo, Madidismiss, yan balang araf. Narinig ko iniwan siya ng magulang niya kasi bumalik yung tunay nilang anak. Siya na lang sobra. Baka hindi maayos ang isip niya. Baka balak lang niyang tumakas at magdala ng pera. Hindi ko kinuha yung class fund. Hindi, yung teacher, kasamang mga kaklase natin, pumunta sa inyo. May pruweba as saksi. Anong paliwanag mo? Ikaf ang nakakalat nito, di IBA? paano mo isipin na ako ang may gawa niyan? Lagi akong nagtatanggol sa'yo, di ba? Sinabi ko sa mga magulang na hindi mo sinasadya. Paano mo nagawang pagdudahan ako? Kadiri ka. Hoy, Xia Vanyi, PKK. Nakagapos ka sa buhay ng iba ng 18 taon, tapos lumabas ang totoo, ikaw pa ang galit. Magnakaw ng pondo ng class. Ikaw, sa ugat mo may masama ng hangarin. Para kang identity na hindi may paliwanag. Nakakadiri, oon ga. Kahit nasa isang school tayo, nakakahiya ng maging kasing level mo. Huwag nayo naman siyang ganyanin. 8 Keo siya, nagamali langing sandali. 8. Aminin emo wala masama dayan. Mapapatawad ka naman namin. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo. At huwag ka na magpanggap na mabait. Kung sino ang gumawa, siya ang nakakaalam. Ano ang pinagmamalaki mo? Hindi ka tinanggap ng sarili mong magulang. Itinapon ka tulad ng basura. Nandito ka, nagpapaka-prinsesa. Kung ako ikaw, matagal na akong nagtago sa hiya. Anong mukhang maipapakita pa sa eskwela?
Hindi ako basura, hindi rin ako nagnakaw. Ano besan para sabihin yan? 8. Huwag kang magalit. Nagkakamali lang ang lahat. Makipag-usap ka na maayos. Tignan mo. Nahiya dahil tinamaan, kaya pala wala kang pakisama. Hindi na nga katakatakang iniwan ka ng tunay mong magulang. Anong sinabi mo? Ulitin Montag. Anong ginagawa mo? Siege, ulitin PA. Tumigil kayong lahat. Tumigil kayong lahat. Ano bang nangyayari dito? Guro. Si Wanyet, medyo hindi maganda ang pakiramdam, kaya nagkaproblema siya sa mga kaklas. Summer Wani, hindi ba sapat ang nangyari noon sa pondo ng klase para matuto ka? Ang ingay mo sa silid-aralan. Nakipagsabunutan pa sa kaklase. Gusto mo bang madisiplina? Guro, hindi kailangang magpaliwanag. Narinig sa pasilyo kanina. Totoo ba ang sinabi ng kaklase? Nagnakaw ka, walang pagsisisi, at pinaratang ang kaklase. Nagdudulot ng sigalo. Lahat ng iniisip mo, napupunta sa maling gawain. Naku, ma'am, huwag na po kayo masyadong magalit. 8-1 masada lang kasi siyang stress. Siya Wani. Mukhang wala kang pag-asa. Nagnakaw ka ng class fund, nanirang puri, at sumagot sa guro. Ang estudyanteng tulad mo. Hindi na bagay sa klase natin. Kung maulit pa to, kailangan ko na talagang pumunta sa bahay nyo. Para kausapin ang mga magulang mo. Ma'am, hindi ako nagsisinungaling. Sila ang nagkakampihan para apihin ako. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Mukhang kailangan kang turuan ng leksyon. Hea Wani, tumayo ka. Pag-isipan ang mga pagkakamali mo. Guro, hindi ba medyo sobra naman yung pagpapatayo? Siya rin naman ang may kagagawan niyan. Ngayon, i-anunsyo ko ang mga resulta ng mock exam na ito. Ang pinaka nag-improve at may pinakamataas na score ay si Linyao, 650 points. Unang pwesto sa class. Ma'am, pinapuri nayo AKO. Marami pa akong pabutihin. Sa susunod, Si Linyao ay hindi lang masipag mag-aaral, kundi may mabuting asal din. Marunong makiramay sa kaklase. Marunong rumespeto sa guro. Iyan ang dapat tularan. Pero may ibang estudyante na nakakadisappoint. Si Awani, pinakamababa sa klase. Hindi maayos ang intensyon niya. Ganito kasama. Bagay ese yo. Tahimik, tahimik. Si Summer Wani, nung nakaraan ikaw ang top isa sa klase, pero ngayon nasa hulihan ka. 230 puntos. Mukhang ibang bagay na ang inaatupag mo ha. Ninakawan ang class funds, pasawe. Paano ka magtatagumpay sa pag-aaral? 230 ang score KO. Sigurado akong nasa 650 pataas dapat. Ibig mong sabihin, si Linyao ang nagpalit ng sagot mo sa exam. Maam, sigurado 650 patas dapat ang score KO. Impossible namang ganito kababa. Summer Wani, napahanga mo talaga ako sa ibang paraan. Bumagsak ka, hindi nagnilay, at inakusahan mo pa si Linyao ng pagnanakaw ng test paper. Si Linyao, kapatid mo siya. Guro, hindi ko ibig sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Guro, ito naman po ay minalas lang si Ed ngayon. Huwag na po kayong masyadong magalit. Linyao, masyado ka kasing mabe. Si Awani, si Linyao pareho kayo ng sitwasyon, pero paano siya nakapagtap sa exam? Nainggit ka sa mataas na grades ni Linyao, kaya sinadyang sabihin na pinalitan ang test paper. Sobrang sama ng iniisip mo. Dalhin at ipadala sa magulang para pirmahan. Gusto kong makita ang masasabi nila tungkol sa grades at asal mo. Hindi na kita palilibohin pa. 8. Ibalik KO SAO. Sa susunod, galingan mo na lang. Si Awani, ano nangyari sa'yo? Noong huling kagsusulit na mumuna ka sa class, bakit ngayon bagsak na ang resulta mo? Kung mababa lang talaga ang mga marka mo, pwede ko pa sigurong palampasin. Pero paano mo nagawang siraan si Yao Yao sa class? Na kesyo pinalitan sagot mo sa test. Ha? Kalikoan yan. Pagkatapos ng exam, kinumpirma ang marka ko. 650 patas ang score KO. Pero bakit ang lumabas na resulta? Ang kapal ng mukha mo, Xiaowani Tainashis Kita. Simula nung dumating si Yao Yao, tingnan kung ano nangyari sa'yo. Huwag mo akong pilitin na palayasin kita sa bahay. Ma. Huwag mong saktan SIA. Hindi lang siya nakapasa ngayon. Kaya masama ang loob niya. Kung mahalaga ang unang puwesto, bukas pupunta ako sa guro para sabihin, ibigay ang posisyon. AOSBA? Tingnan mo. Tingnan mo kung gaano ka maalaga si Yao Yao. Pagkatapos tingnan mo ang sarili mo. Bukod sa pagsisinungaling, inggit lang ang alam mo. Simulan ngayon. Magkulong sa kwarto ng linggo. Mag-isip ng mabuti. Tai. Ne. Hindi ko inintindi kung totoo akong anak niyo o hindi. Totoman o hindi. Lagi ko kayong tinuturing na tunay kong mga magulang. Alam kong anuman ang sabihin o gawin ko ngayon. Hindi maniniwala, pero paninindigan ko ang paniniwala ko. Huwag mong kawawain ang sarili para makuha ang awa nila. Nakakasuka ka. Sinasabi ko sa'yo, alamin ko ang buong katotohanan. At sa oras na mangyari yun, tingnan natin kung kaya mong tanggapin ang lahat ng ito. 8. Anong nagawa kong mali SAO? Sabihin mo, ayusin KO. Te. At saka si Mama, lagi nilang gusto na magkasundo tayo. Ayaw kong mabigo sila. Hayop ka.
matigas ang ulo. Wala ka pa ring pagsisisi. Bumalik ka na sa kwarto mo ngayon din. Huwag ka nang magpahiya dito. Ma, ang creepy talaga na tingin ni Ed kanina. Baka sabihin niya sa teacher natin. Subukan lang niya. Sobra na siya. Huwag mag-alala, nandyan si mama at papa, walang mananakit sa'yo. Magheng. Kailangan tumawag sa eskwelahan niya. Sabihin ko sa kanila na bantayan ng may gisitsyawan niya. Huwag hayaang magsalita ang taong iyon sa class at sirain ang pangalan ng pamilya. Te, Baka mas mabuting huwag na nating dalhin to sa eskwelahan. Kapag nalaman ng guro, isipin niya na hindi umayos si Ed. Naniniwala akong pansamantala lang, to at magiging maayos siya sa mga susunod na araw. Nago, ang bait mo talaga, Ana. Parati mo siyang inintindi. Pero naisip mo ba kung paano kanya trinato? Nene, tare, nagilala ako kay kanina, sinabi niya hindi siya nagmamalasakit kung anak siya o hindi. Siguro nasabi niya yon sa inis. Paano kung puntahan ko siya? Huwag nang pumunta. Pupantasan, hayaan siyang mag-isip sa kwarto. Kapag naintindihan niya, alam niya ang pagkakamali. Osage, yaw, si mama ang makakasama mo sa bahay. Mag-use app kayo. Kailangan kong tapusin sa opisina. Upunta na ako sa Pa, huwag kang magalala. Sasamahan ko na maayos si mama. si. Halika na, yaw, kumain ka pa ng marami. Pa, pumunta kami ni mama para bumili ng palda at nakasalubong si Teacher Wang. Sabi niya, ang mock exam ngayon ay medyo mahirap. Kaya pala nakakuha ako ng unang pwesto, hindi rin pala madali. Ang galing talaga ni Yaw. Si yaw natin, talagang matalino. Hindi tulad ng iba. Ang isip nasa kung saan-saan lang. O nga pala, pinuri kami ni Teacher Wang. Sabi niya masunurin si Yaw at gusto siya ng mga kakles. Talaga biye? Hindi tulad ng iba sa eskwelahan, puro gulo lang ang alam. Busog na ako. 8. Talaga bang ayaw mo ng kumain? Itong isda, dati paborito mo to. Ngayon, ayaf Montag na? Saje, huwag na, hindi para sa to. Yaw, tikman na mo na. Fresh ang isda, si mama ang bumili at nagpakakatay sa umaga. Para talaga to sa'yo, yaw. Tikman na mo. Kain ng marami. Salamat, ma, ang bait mo talaga sakin. Pa, Tickman. Isda, asay monaglito, ang sarap. Ay naku, Mrs. Itong isda mo, gumagaling ang luto mo. Temper. Tingnan mo yung mukha niya. Huwag mo siyang pansinin. Tuloy tayo sa kain. Anong ginagawa mo dito? 8. Huwag ka namang masyadong Pumunta ako dito para, sabi ni mama at papa, bukas daw lumipat ka sa kwarto, ako na ang titira roon. Huwag emo naman akangas na ben. 8. Kung gusto mo, magmakaawa ka sa akin, baka sakaling pagbigyan kita. Pwede ipakiusap sa kanila kung Itigil mo na yung pagpapanggap mo. Ibigay mo sa akin. Ang saya dito. Sa kasamaang palad, ganitong klaseng saya. Para sa'yo, ete, wala na. Pasensya 8. Hindi ko nahawakan ng maayos, nadulas. Nahilog. Anong balak mo talaga? Anong balak ko? Gusto kong kunin lahat ng nasayo. Balief ka. 8. Huwag kang magmadali. Hindi na magtatagal, ang buhay mo ay magiging katulad nitong larawan. Tinatapakan ng todo ng mga paa ko. Lumayas ka sa harap ko. Sama. Itinulak mo ako. Pag nalaman ni na mama at papa, siguradong mapapagalitan ka. Ngayon, kahit anong sabihin mo, sila'y naniniwala sa'yo. Pero tandaan mo, may mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Huwag kang makunwari na may malalim na emo. Gayon, si papa, hindi na siya yung dating si Xian Jianchen. At si mama naman, siyang gayon ay Lagi na lang ako ang tinatawag niya. Yaw. Hindi nila ako tinuruan agawin ang pag-ari ng iba at magyabang habang nasa ilalim ng paa mo. Magna ka? Itong mga bagay na talagang para sa akin. Kung hindi dahil sa'yo na nag-ambisyon bilang panganay na pamilya Summer, matagal na dapat ako dito. Dapat akin ang nandito. Gusto mo ng master bedroom, gusto mo lahat ng kayamanan ng family Summer, pwede kong ibigay sa'yo. Pero ang giba, kahit masira na, Hindi pa rin kita hahayaang kunin. Tingnan natin kung gaano mo matitis. Kapag tinanggihan ka ni na mama at papa, kahit sa pinto ng bahay, di ka na makakapasok. Sitch, hintayin mo. ngayon, kailangang mag-impake na ako ng gamit. Lumayas ka na. Mag-impake ka na. Akala tapos na to dahil lilipat sa guest room? Sinasabi ko sa'yo.
Sa ilang araw, maghahanda sina mama at papa ng recognition party para kapag naging kaisa-isang tagapagmana ako ng pamilya siya, sigurado ako makakaganti ako sa'yo. Matagal ko nang naayos ang gamit ko, ikaw naman, anong hinihintay mo pa? Kailangan ko talagang matulog sa kwartong tunggayon. 8. Baka naman masyado kang attached, ha? Dati nakakuha ka pa ng parangal bilang huwarang estudyante, tapos ngayon paano ka naging magnanakaw? Manloloko? Ibigay Montag na. Ano mo minamadali mo? Isang piraso ng walang kwentang papel lang yan. Yung resulta ng ENA test nung araw na yun, yung petsa, oras, hindi naman peke, di ba? Anong tinitingin-tingin mo? Talaga mo bang nakawin gamit kayo? Kahit magnakaw pa ko, mas okay na yun kaysa magnakaw ng magulang at pamilya ng iba tulad ng iba riyan. Magna ka? Lahat ng to, dapat lang naman na para sakin. Kung hindi mo kinain ang 18 taon. Kailangan ko pa bang isa-isang bawiin to? Sa tingin mo, maniniwala pa kaya sila ngayon sa mga sinasabi mo? Hintayin mo lang na tuluyan nilang pagsawaan ka. Ako ang unang magpapalayas sa'yo dito sa bahay. Noong unang ginawa ang ulat ng ENA test, nagduda si ate nang inilabas ng nurse ang resulta, kunwari hinimatay si Linyaw at may kalokohan siyang ginawa. Pero hindi inasahan ni Linyaw na magdududa si ate sa tunay na resulta ng ENA test at humiling ng revalidation. Kaya muling nagpunta si Linyaw sa institusyon at nagmadaling gumawa ng pangalawang ENA test report. Mga larawan ng contact person at poster, FaceTime tawag, mga larawan at poster, tawag. Kung walang solidong ebidensya, kahit anong sabihin mo, walang kwenta. Larawan ng contact person, poster, FaceTime tawag. Hello, 8. Parang may nakita ako. Ginawa ni Linyaw ang peking ulat ng pagsusuri. Wani, huwag kang magmadali. Dahan-dahan mong sabihin ano ang nahanap mo. Nagpapadala, linya. Tumanggap, pribadong ahensya ng pagsusuri ng magulang. Ang dalawang panig ay batay sa mga batas at alituntunin para sa maayos na kasunduan. Nakabuo ng mga sumusunod na probisyon ng kasunduan. Ika, 12 NG Hunyo. Ika-negatibo 12 ng Hunyo, kinatawan ng batas, Linyaw. Kinatawan ng batas, Linyaw. Ang pagpapadala ng mga produkto ay responsibilidad ng ikalawang panig at sila rin ang sasagot sa gastos. Siwanin natin, kailangang manatiling palaging prinsesang malit sa bahay. Ma, maganda ang ayos ng tukador dito. Mas maganda na ba ang ayos ng libro kaysa dati? Ganaman, talagang may task si Yao Yao natin. Te. Ne. Lalabas AKO. May usapan kami pumunta sa library. Anong oras na? Ang late na. Sinong kaklase pa ang nagyaya sa'yo pumunta sa library? Gusto mo ihatid ng tatay mo? Hindi na ane, kaya kayo na mag-isa. Malapit lang, makakapagunat ako sa daan. Gayon agwat ng init sa umaga, magbalot na Ay huwag ma, dumating na mga kakles. Kung di ako pumunta, mag-alala na sila. dahan-dahan, ingat sa daan. Boo. Ang gabi na, bakit pupunta sa library para mag-aral? May kakaiba dito. Lalabas ako, bibili ng gamit. Hindi pwede. Hanggang ngayon, bawal ka pa rin lumabas. Hindi pwede, kailangan ko na ito bukas. Malaki na, pero pabigla pa rin. Aurora, wala ka talagang kahit kaunting pagkadalaga. Maganda ang pagkakagawa mo sa bagay na 5,000 tit. Tandaan, bawal mag-iwan na ebidensya. MS Lin, huwag kang mag-alala. Ang asawa at anak ng doktor na gumawa ng DNA test, hawak ko. Kate magpa-test ka pilot kasama ang pamilya siya. Resulta ng DNA test. Palaging makikita, Meslin, ikaw ang anak na babae ng pamilya at siya. Magaling. Kahit noong araw pa, kung napalitan man o hindi, ako pa rin ang nag-isang tunay na anak ng pamilya siya. Tungkol naman kay Siawani. Para siyang basura, tatapakan ko sa ilalim ng paa. Ah, nga pala. Sa makalawa, may mock-exam na naman. Katulad nung deti, ibigay mo lang ang pera sa kanya. Ang bagay na to. Dapat maayos bago may bisto. Basta't may pera. Wala yung problema. Pag ako na ang nag-isang tagapagmana ng pamilya Summer, siguradong kayong lahat. Masagana ang buhay hanggang dulo. Siawan E. Huwag mo akong sisihin.
Kung may sisisihin ka, sisisihin mo ang pamilyang pinanggalingan mo. Mga kontak, larawan, post. Speakerphone. Hello, 8. Hello, Juan E. Bakit? May bago akong impormasyon dito. Kailangan ko ng tulong mo para hanapin ang isang plaka ng kotse. Naipadala ko na sa iyo ang detalye sa WeChat kasama video at larawan. Walang problema. Kahapon, nag-imbestiga ako sa kumpanyang pagsusuri. Ang mga ginagawa nila. Tumatanggap ng illegal na gawain, tumutulong sa pag-ayos ng gulo. Ang boss nila. Ay isang lalaki na nasa hustong Ang pangalan niya ay Chen Luming. Sa Tianjin Kao, malamang siya ang lalaki sa video. Ate, naalala ka una. Kanina sa paaralan, nakita ko si Linyaw na nag-abot din ng sobre kay Guro Wang. Parehong-pareho ang sobre na binigay niya kay Chen Luming. Nagdududa ako. Kilala ko itong si Teacher Wang. noon, nai-report siya sa pagtanggap ng regalo. Binayaran niya para patahimik ang isyu. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko agad kung may koneksyon siya kina Chen Luming at Linyaw. Ilang minuto makalipas. Hanapin si Wang Fuyi. Kamakailan siyang natanggap 5 Hindi matukoy pinagmulan. Kailan? noong huling bisit. 3 araw bago ilabas resulta ng mock exam. Nagmatch ang halaga ng sobre ni Linyaw kay Chen Luming. 1E. Wanyi, hindi ba't sa ilang araw ay huling mock exam na ninyo? Sigurado akong pupuntahan niya si Wang Fuyi. Sa mga susunod na araw, bantayan mo ang kilos ni Linyaw. Pag-aral. Ang sipag mo talaga. Sayang, may ibang tao diyan na hindi talaga para sakin ang pag-aral. Mas mabuti pa yan kaysa sa iba na puro daya. At least mahimbing ang tulog ko. Sa punto mo yan. Kahit magbakapagod ka, hindi mo ako maabutan. Alam mo naman kung mabababa talaga ang score ko. Kahit mababa score ka o. Mas mabuti yan kaysa sa nagpapanggap ng gawa ng iba para magpasikat sa magulang. Hindi ka ba natatakot mabuking? Mabuking? Nainggit ka lang. Hindi mo makuha kaya sinisiraan mo. Wala akong pakialam sa gamit ng pamilya ng Chia. Gusto ka ulang malaman. Na lahat ng pinagplanuhan mong mabuti. Para saan ba talaga? Para saan? Para sa lahat ng bagay meron ka mula pagkabata. Para sa stay mo sa master bedroom. Sa pag-shoot mo ng bagong damit, sa pagiging paborito ng mga magulang. Lahat ng iyon, dapat akin. Kaya gumawa ka ng peking pagsusuri, pinalitan ang mga grado. Gamit ang mga lihim na paraan na yan. Kahit nakuha mo na. Di ba mabigat sa loob mo? Anong pinagsasabi mo? Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Gusto ko lang magbigay ng payo ngayon. Yung ilang bagay na ginagawa mo. Balang araw, malalaman din ng lahat. Sinasabi ko sa'yo, bago pa dumating ang araw na yon, matagal ka nang pinalayas ng mga magulang mo. Gino Wang, bahagi ng pangatlo, maliit na pasalubong. Pakitanggap nayo pa. Huwag kayong mag-alala. Ang pag-edit ng pangalan sa grading system ay mabilis, 2 minuto lang. Pero sa pagkakataong ito, mahigpit ang pagbabantay sa mock exam. Huwag kayong ikakalat kung kanino. Nasaan ang mga magulang ko? Sana makakuha ako ng magandang resulta. Kung makuha ko ang unang pwesto ngayong pagkakataon, hindi ko kayo kakalimutang pasalamatan. Basta huwag mo akong bigyan ng problema. Tika. Si Chiawanyi, ginugulo ka ba ng batang iyon? Ano ang magagawa niya? Ang mga magulang natin ay naniniwala sa aking gayo. Anong gulo ang kayang gawin niya? Pero alam mo, sa exam na to, sana po, maamwang, matulungan niyo ako. Pakibaba pa pring kaniyang score, and I Xiaowani. Huwag naman masyadong mababa. Masyado kasing halata kung sobrang baba. Noong nakaraan, may ibang guro na nagtanong sa akin. Kung bakit biglang bumaba ng husto ang score niya. Pero hindi rin naman impossible. Ang Talino Enyo, Ma'am Wang. Ito kasi, ginawa sa Germany ang panulat. Napakadali gamitin sa pagsulat. Sakto, magagamit mo to habang nag-check ng mga exam papers. Sige na, tatanggapin ko na to. Balik ka na Huwag hayaang makita ka ng iba. Baka masabi sila. Haha, Mga kasama, nandito na lahat. Congrats, congrats. salamat. Ang ganda talaga ni Yaw Yaw. Tingnan mo ang ura niya. Halatang anak siya ng pamilya Chia. Parang kabataan Jean. Parang hulmahan ang pagkapareho. Siyempre, ang anak naming si Yao Yao, anak siya ni Xia Jianchen. Ang mahal kong anak, paano pa magkakamali? Yuji, Buti nahanap mo ulit ang tunay mong anak. Ang bait ni Yaya, sa birthday ng apo kao. Gumawa siya ng effort maghanda ng regalo. Mas maalalahanin siya kaysa kay Biwanyi. Nga, si Yao Yao nitong mga taon. Ang daming pinagdaanan sa laba. Nakabalik na siya. Kailangang alagaan siya ng maayos. Salamat, ma, sa papuri ninyo.
Tara, magtos tayo. Para SA. Pamilya ni na Jianchen at Yazi na nakita ang tunay. Ang galing ni Yaya. Siguradong makakatulong sa pamilya sa hinaharap. Siguradong unlad sa hinahara. Halika, cheers. Salamat, salamat. Maraming salamat. Yaw yaw. Narinig kong galing mo sa pag-aaral. Isa ka na naman sa class. Mahusay at talentado. Tama. Si Wani. Paano naman ang resulta? Huwag mo nang banggitin ang inutil na iyon. Araw-araw may problema. Narinig ko mas mababa ang nakuha ni Fiawani kaysa kay Yao Yao. Tira, ang bait nayo. Ako, swerte lang talaga. May mga magagandang katangian din si Etwani. Ngayong araw, kaming dalawa ni Wanyi. Ay may inihandang espesyal na regalo para sa pinsan kong si Linyaw. Si Awanyi, sinong nagpaalam pumasok? Nakakahiya ka dito, umalis. Fiawani, grab talaga kapal ng mukha mo. Ito ay handaan ng pamilya siya. Bakit nakikigulo ang outsider? Ang malas mo. Mandaraya at peking tao, may ganap ang pumunta dito. Natatakot ba siyang sirain ang araw ni Yao Yao? Gusto niyang gamitin ang piyesta para mangikil ng Si King King, bakit tumutulong sa iba para apihin ang pamilya mo? Papa, sabi kayo na darting as I-8. Gali pa rin ba siya, second? Ngayong araf. Hindi ako nandito para kundi para bigyan ang pinakamamahal kong kapatid ng regalo. Ikaw, anong mahalagang regalo ang may bibigay mo? Kapatid. Itong regalo. Sigurado akong magugustuhan mo. Ate. Itong regalo. Tiyak na magugustuhan mo. Ngayong, dinala ko si Wanyarito. Para sabihin sa lahat ang isang katotohanan. Noon, ako mismo ang nagpalit ng 2 bata. Si Wani ang totoong anak ng pamilya siya. At si Linyaw ang tunay na impostor. Huwag kang mag-imbento. Ang resulta ng pagsusuri ay malinaw na nakasulat. Kate gusto mong kampahin siya. Hindi mo baluktutin ang 8. Alam kong hindi mo ako gusto. Alam ko na hindi ko dapat agawin ang lugar ni E. Pero ang dugo, hindi yan nagsisinungaling. folder ng mga dokumento. Nasa loob ebidensya. Linyaw. Hanggang kailan ka magpapanggap? Hindi ako ganoon. Wala akong ginawa. Ito lahat ay ginawa niyo lang. Natatakot ka na ako ang maging tagapagmana ng pamilya siya. Tari. Ine. Si Ed hanggang gayon, wala pang pagsisisi. Itaboy niyo na siya. Hinuli na ng mga pulis si Chen Lumin. At ikaw. Linyaw. Ikaw rin, malapit na. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Te. Nay, palisin niyo na siya. Oh. Taman nga pala. Yung 2 bises na mock exam, parehong ikaw ang top 1. Gawa ng pakisuyo kay Wang Fui. Teacher Wong, DBA. Pinakiusapan mo si Wang Fui na palitan ang mga score natin sa exam. Lahat ng kasalanan, ako ang pinapasan. Linyaw. Hindi ko ginawa, huwag mo akong pagbintangan. Hanggang gayon. Ano pampaluzo mo? Hindi ganito. Ito. Paano ito possible? Ito. Si Wang Fui, inamin na ang lahat. Linyaw. Ikaw mula noon hanggang ngayon, isa kang sinungaling. Sino BA nagsabay na At agad may suporta mula sa pamilya siya. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko nitong mga taon at kung anong klaseng buhay ang tinis ko sa pamilya nila? Alam, MOBA? Kaya nais mong agawin pagkakakilanlan ko. si Rain ang reputasyon ko. Linyaw. Ang tunay na nagpapababa sa'yo, hindi ang pagkatao mo, kundi ang puso mo. Mababa, AKO? Ang gusto KO lang. Kahit bahagi ng iyo. Nagamali ba AKO? Ang mga bagay na gusto mo, kaya mong kitain. Pero pinili mo pang magnakaw. Ang pagmamahal ng mga magulang ko. Ang pangalan ng pamilya siya. Kahit isang resulta ng exam, kailangan mo pang magnakaw o mangagaw. Ang mga ganyang bagay. Hindi ba mainit sa palad mo? Haha. Nagpapakabanal ka pa? Akala mo ba, ang sinasabi mong gayon ay maganda pakinggan? Hindi matanggap na mas maganda ang kalabayan ko kaysa sayo. Wala ka ng pagkakataon. Ang mga nagawa mo. Sapat na para magdusa ka ng matagal. Mga tao, dalhin yan sa akin. Bilis, tawan yan. Huwag mong hayaang dumisan niya ulit ang lugar ko. Paanong naging ganito ako katanga? Paano ako naloko niya? Yaji, huwag malungkot. Walang nakapag-isip nito. Lahat, heto na ang pagsusuri. Nakasulat sa papel, malinaw na malinaw. Si Xiaowani ang tunay kong anak. Siya ang tunay kong anak. Kaninang-kanina lang, inupuri pa natin ang manloloko, at si Wanyi naman sinisisi natin. Napakabobo ko,
Nagkamali ako, nararapat lang sa akin to. Genshin, Kayo ang nagkamali dito. Si Wanyi kanina nakatayo dito, pinagtulungan namin siya at sinisi. Sino ba naman ang di masasaktan sa ganun? Asawa kayo, asawa kayo. nagamali si mama. Si mama ang nagamali. Wani, patawarin mo si mama. Alam ko na malungkot kayo ngayon. Pero ang pagpapatawad, hindi ganun kadaling sabihin ng basta-basta lang. Sa mga panahong ito, lahat ng sakit at maling akala ko, hindi lang basta isang salita ang sapat para mapatawad. Wani, mawakana, patawarin imo na si Papa. Alaman ay Papa, na nagamali siya. Luluhod na ako sa'yo. Papa, Hindi kailangang gawin yan. Wala akong intensyon na sisihin kayo. kundi. Pagod na ako. Gusto ko umalis dito. Sige, Umalis ka, umalis ka. Yeos ko mga gamitemo. Wanyi, huwag ka na umalis. Puit ba? Hayaan mong alagaan ka ni mama dito sa bahay, okay? sige nana. Ete, lilipat na lang ako sa bahay mo. Bago ang exam, gusto kong mag-focus sa pag-aral. Sasamahan kita. Babla ka pa ba, Wani? Pagkatapos ng exam pag-usapan, dito ang bahay ko. Hindi ako magpapalaging hindi na babalik. Pero na yon. Kailangan ko ng konting oras. Tara na. Wani,